Turn it to the left to number 6 and pull it out. So, left. Not following instructions. One thing I've noticed pagpasok is merong coin laundry. Ito lang yung spaces. Nakikita niyo yan? Sabon sa pinggan dahil merong mga pinggan dito. Meron ditong veranda. May private washing machine. So, may coin laundry downstairs. Pero may washing machine dito. Marami naman saksakan. So, meron dun. May outlet dyan. May outlet dyan. Nung naliligo sa umaga, naubusan ng hot water. So, ang replenish ng hot water is 8 hours pa. If winter kayo pupunta, hindi heated yung floor. Hey guys, we're back again with another video, and this time we're back here at Osaka for the majority of our stay here in Japan. And right now, andito na tayo sa next hotel natin, which is Hotel Aeron West. So ito siya. Ayan. Ayan. Ayan pangalan. And by the way, this is a self-check-in hotel. So tara, let's go inside. Kasi malamig na. So, okay. One thing I've noticed pagpasok is merong coin laundry. So, kailangan natin yan. Kailangan natin maglaba dahil yung heat tech natin ay paulit-ulit na lang. Self-check-in procedure. So, isisend niya sa'yo. Kasi nag-book tayo sa Agoda. So, isisend niya sa'yo yung room number mo, tsaka yung locker kung saan kukunin yung susi. So, sa atin is room 906. So, ito, kaya na lang daw. Magbibigay siya ng password. Ganun. Basahin nyo carefully yung bibigay sa inyong instructions ulit. So, ayan yung dial. So, ang bilang ay hanapin mo ang 2. Ulit. To the right ulit. Ikot. 6 and pull it out. So, left. Kasi, not following instructions. Magbasa. Importanteng magbasa. Okay? Ang mga Pinoy hindi nagbabasa. Okay. At dahil may susi na, ano next? Ano sabi? The correct password input method will not display. Okay. Here it is. 906. Ayan. Sa taas yung room number. Ay, ang ganda. May view. Room tour muna natin. So, pagpasok, ayan, pinto. And then, first thing sasalubong sa inyo is itong cabinet for your shoes. Dahil nagbilin si owner na bawal magpasok ng shoes doon. Kaya meron silang binibigay na slippers, disposable slippers. Okay. Sorry. And then, meron dyan microwave, may kettle. Tapos, over here, pinapafill outan to ng owner para ibibigay ata sa kanya later on. So, pangalan ng guest. Saka kung sino makakasama. And then, here, meron sink. May provided na hand soap. Sabon sa pinggan dahil mayroong mga pinggan dito. May bowl, may pinggan, and may baso. And then, ito ay alam ko initan. Initan to, diba? Para lutuan. Pero hindi ko pwede magluto. Ganito na meron dito. At nakasara, hindi yan. So, ito, ref. Ayan, ref. And then, on my right is yung toilet. So, ito, separate yung toilet. So, Japanese toilet. And then, ang amazing nun, dahil, dyan ka yung paghugasan mo, yun yung pang flush. O, diba, tipid. On this side is yung shower. So, may small bathtub dyan. And then, merong body soap, conditioner, and shampoo. Ayan, may mirror dyan. May upuan. Hindi ko alam para saan yan. Here, merong cabinet. Ayan. Cabinet para sa mga damit. And meron ditong table na pwedeng ilabas. If ever mag-dinner kayo, so pwede nyo yan ilatag dyan sa labas. Dito for privacy, pwede nyo ganyan yung, ayan, pwede nyo isarado.
para may division between dito sa may CR and kusina and yung bedroom area. Ito, meron dalawang queen size bed. Tapos, andito yung provided na towels, hand towels, blower, and may lint roller dun sa taas. Tapos, ito lang yung spaces. Nakikita niyo yan? 3 large yan na luggage. Hindi ko alam paano kami magbubukas. Siguro, dito na lang. Bahala na. Tapos, dito may sabitan din for your jackets. May TV. Tapos, may small working area dito. May table and tissue. Tapos, dito. So, meron ditong veranda. Pero washing machine sila. May private washing machine. So, may coin laundry downstairs. Pero may washing machine dito. Pero kasi wala tayong sabon. So, let's see if dito na lang ba tayo maglalaba or downstairs na lang. Ang lamig pero sige titisin ko. Ayan, eto. Ayan yung view ng neighborhood. Very, very tahimik. For privacy din, pwede niyong ano yung curtain. And, marami naman saksakan. So, meron dun, may outlet dyan, may outlet dyan. Pansin ko lang, no, mahilig sila sa outlet malapit sa full body size mirror. Pansin mo ba? Nakapag Sa 3 hotel na tinayan natin dito sa Japan, lahat sila merong outlet near the big mirror. Siguro dahil sa mga nagbo-blower or basta sa mga gumagamit ng for hair. This hotel has no breakfast, but first thing na nakita ko kanina pagbaba ng taxi, merong supermarket. Tapos, yung supermarket na yun yung nagsisale kapag 7 p.m. onwards. So, most likely, doon tayo kakain. So, ang gagawin natin, ang food plan natin is paggabi, bibili na tayo doon ng pagkain para the next morning, iinit natin doon sa microwave. Yun na yung breakfast natin. O, diba, tipid? And then, doon na tayo sa labas mag-lunch and dinner. By the way, yung rule pala dito ng trash is dapat nakahiwalay yung biodegradable, non-biodegradable, and recyclables. Tapos, kanya-kanyang tapon ito dito sa labas. Ayan. So, dito daw natin itatapon yung trash natin. Here. Sa loob nito. Guys, ito pala yung wifi speed ng hotel. So, yan. Actually, mas mabilis pa rin yung wifi na dala namin via Travel Recommends. So, if hindi naman kayo mag-work, like yung super heavy na work, yung gagawin nyo, like editing, mga videos, like yung big edit talaga not yung mga sa scroll lang sa phone. Hindi to enough. But, yun nga, if ang purpose nyo lang naman is mag-scroll kayo sa Facebook, social media, pwede na, sapat na. Hi guys! So, it's our last day here in the hotel dito sa Osaka. And, actually, pa-check out na kami, nag-aayos na lang kami ng gamit. And I would like to share my thoughts doon sa majority na stay namin dito sa hotel. Kasi stay kami dito for 6 nights. And, starting with the check-in, doon muna tayo. Sa check-in, mabilis lang, but you need to follow the instructions carefully kasi wala namang, pagdating nyo dito sa hotel, walang kaharap na tao sa inyo. It's just yung instructions na binigay niya sa inyo dun sa kung saan man kayo platform nag-book, which in our case, sa Agoda kami. And yun, follow the instructions carefully para makuha nyo yung susi sa baba. Next, dito naman sa thoughts ko sa room. Maliit, but we were able to manage to open 1 large, 2 medium size luggage ng sabay-sabay. Ang ginawa lang namin, inusog namin yung 2 kama, siniksik namin sa isang side para magkaroon ng enough space for everyone to open their luggage. So, kung expect na lang na kung mga budget hotels talaga sa Japan, malilit yung space. So, kanya-kanyang paraan na lang para makapag-open kayo sabay-sabay ng maleta. Since kami 3, naka-open kami sabay-sabay. Pero kung itong room gusto is good for 4. So, kung 4 kayo, I don't think makakapag-open pa yung isa. Kasi medyo masikip na. Yung kama, malambot, makapal yung comforter. Sobrang gusto ko yung comforter.
Tapos, sa CR, magkahiwalay yung toilet and yung shower. Yung shower maliit, pero manageable, kesa dun sa nauna nating hotel, dito rin sa Osaka, which panoorin niyo yung review ng hotel na yon. And then, yung toilet, heated, somewhat heated naman yung seat. Hindi lang masyado halata, kasi hindi naman ako nalalamigan eh, pero kinda cold. Pero okay lang. Tapos, may bidet naman. Yung downside naman dun sa water na lumalabas, since winter kami nagpunta, meron lang kasing storage tank yung hotel ng hot water. Hindi ko alam kung per kwarto yon o basta isang beses kasi nung naliligo sa umaga, naubusan ng hot water. So, ang replenish ng hot water is 8 hours pa. So, ang nangyari, nag-init na lang ng tubig para matapos yung pagligo. Manage nyo na lang maigi kung paano yung ligo nyo kasi nga, nauubos yung hot water. If winter kayo pupunta, hindi heated yung floor. Kaya meron silang provided na slippers. So kami, kailangan namin magtsinelas kasi nga malamig yung sahig. So, Wi-Fi speed naman, hindi kasi namin ginamit. Pero yun ngayon, chinek natin last time, 11 Mbps. If you're just scrolling social media, okay siya. But if you're working or editing talaga ng mga heavy files, medyo mabagal siya or mag-upload kayo. Medyo mabagal yun. Kaya kami, Wi-Fi na lang na sarili namin, which we bought or we rented via Travel Recommends. Area ng hotel, it's just across Chutenkaku Tower. Like, literally, just cross the street, Shinsakay na yon. Tapos, sa tapat, may Daily Yamazaki. It's a parang 7-Eleven convenience store. Tapos, pangalawang establishment from this hotel is a supermarket. Supermarket. Ano siya? Origin Kitchen ba yun? Basta ano siya? Kitchen origin. Kitchen Origin. Yung bilihan ng mga pagkain. Cooked food. Meron din silang restaurant. Pero meron sila yung cook na pagkain. Which, nagdi-discount. Hindi siya 7 p.m. Mga 8 or 9 p.m. yun. Pero, hindi ako nakatry bumili doon. Si Rai nakabili siya ng onigiri, pero halos walang laman. So, once na kami bumili doon, hindi na kami umulit. But, na-discover namin 2 days ago lang, yung supermarket, doon, medyo malayo siya. Actually, hindi. Parang 6-minute walk. 6-minute walk, doon, ang pangalan is Tamade. Doon meron station na malapit doon. If pag umuwi kami, doon kami bumababa sa lakarin lang namin. Panood nyo yun sa other vlog natin. So, doon na lang kami bumili ng pagkain yesterday ng breakfast namin. Kasi mura talaga doon. For real. As in, it's a supermarket, it's a grocery. May frozen goods and all. Hindi siya convenience store. Grocery talaga siya. So, mas mura doon. Next is, yung hotel does not provide drinking water. But, nakalagay dun sa instructions dito, you can drink Osaka City tap water directly. Pero, hindi namin trinay. Pero kayo, bala kayo. Kasi kami hindi namin trinay. So, bumibili kami ng water from supermarket or convenience store. Proximity ng hotel sa mga stations, sobrang lapit. Merong station dito. Konting walk lang yun. Sa kanto lang, meron sa kabila, tapos, meron pa doon. Medyo mas malayo yun, kasi yun yung line na papuntang airport. If tatanungin nyo ako if marirecommend ko tong hotel, if 4 kayo, I don't recommend it. Pero kung 2 or 3 kayo, pwede na. Hindi ko siya marirecommend if winter, kasi nga ang lamig ng sahig. Pero, kung di naman kayo nag-bother sa ganun at magchichinelas kayo, okay lang naman. Yung trash, kanya-kanyang tapon, as na-mention ko earlier, kanya-kanyang tapon yon. So, hindi allowed ang black plastic bag. And lastly, if you're planning to buy shoes, tas dito kayo magsistay, di ba usually hindi nyo na inuuwi yung box. So, yung box, ang instructions sa amin, tupiin ng maayos. So, natin namin lahat ng box. In our case, 11 yung pairs ng shoes na binili namin. So, 11 boxes. Natin namin. Nilagay namin sa malaking plastic bag. Baka namin tinapon sa baba. So, wag nyong iiwan yung yung boxes dito sa loob ng room. That's it. I think I was able to mention everything. But if you still have questions, you can comment down below or you can message me on my Instagram account. So for now, mag-check out na tayo. Pakita ko sa inyo kung paano. And, yun na.
kasamaang palad, babalik na tayo ng Pilipinas para magtrabaho at kumayod ulit para makabalik tayo dito sa Japan. So, let's go, mag-check out na tayo. So, pag mag-check out kayo, kasi kinuha na sa amin yung susi eh. Pero dito niya iniiwan. Yan, yun yung susi. Shoot nga lang dyan. Okay, so, let's go. Umuwi na tayo. Bye!